Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Wednesday morning po dito po sa Canada. Again, isang malamig na umaga ang bati ng inyong lingkod at dalangin po ng aking puso na ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy po na excited sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa umaga pong ito, katulad po ng nakita nyo marahil sa title ng ating pag-aaral, ang ating pong pag-aaralan ay yung Perseverance of Saints, o tinatawag po itong The Preservation of Saints, o tinatawag din po itong Eternal Security, o para sa mga Baptist, ang term nila rito, Once Saved, Always Saved Doctrine. Ano po ba ang stand natin tungkol dito? Ano po ba ang paniniwala ng inyong lingkod tungkol sa bagay na ito? Nawawala po ba ang kaligtasan? O ang kaligtasan po ba ay hindi nawawala? Pwede po bang iwala ng tao ang kanyang kaligtasan? Pag gumawa ba ng masama yung tao, nawawala na ang kaligtasan? O kahit makagawa ka ng isang kasalanan na talagang tinuturing ng mundong karumal-dumal, ligtas ka pa rin ba? Ito yung maraming mga katanungan tungkol sa doktrinang ito. At importante po na ito'y maintindihan sapagkat maging sa ating simbahan sa UNIDA, sa Pilipinas, ay nagtatalo-talo ang mga pastor dito. Nagtatalo-talo yung mga miyembro dito. May mga pastor pa tayo. Minsan, may kilala nga ako, obispo pa eh. Nagtuturo na nawawala yung kaligtasan. Ito ba yung ating paniniwala? Ito ba yung ating stand? So maganda po na ito'y ating talakayin at ating pong pagbulay-bulayan. So umaga pong ito, ang talata po na gusto kong panghawakan natin ay Philippians chapter 1 verse 6. Sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ang ganitong salita. Ang sabi po ni Paul, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sa Tagalog ang sabi, na ako'y may lubos na pagkikakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, ang doktrina ng ating tatalakayin ay tinawag sa tatlong magkakaibang pangalan. There are three different names or pagkatawag that are used for this doctrine. Ang una pong pagkakatawag ay yung tinatawag na the perseverance of saints. The name used in this, the word perseverance of saints was used in the original 5 points of Calvinism. Siya po yung letter P sa word na tulip. Yun po yung perseverance of saints. Ito po'y pinaniwalaan at yung canon of Dort ay nagkaisa na ito po ang doktrina. It is the perseverance of saints. This name, as we'll see at bibigyan ng emphasis, ay yung responsibilidad ng every believer to continue or to persevere in faith and holiness. Dahil pinili ka ng Diyos, yung mananampalatayang pinili ng Diyos will persevere, magpapatuloy at magiging banal. Yan po yung paniniwala doon sa perseverance of saints. Pangalawa, tinawag din po itong the preservation of saints. Alam niyo po, maraming mga Reformed theologian ang mas binigyan ng diin, ng emphasis, ang paggamit nung katagang preservation of saints instead of perseverance. Kasi po doon sa perseverance, parang may connotation, by the way, matatalakay naman po natin ito. May connotation na may bahagi ka pa rin sa kaligtasan mo dahil nagtitiis ka. Dito po ginagamit ng mga Armenian yung word na ang manatili hanggang wakas ang maliligtas. So kailangan kang manatili. No? Pero yung pong mga early Reformed theologians, they believe that the proper term na gamitin ay yung preservation of saints. No po? Because this name emphasizes the same thing, parehas din naman po yun ng perseverance, but we give more emphasis on the sovereignty of God in salvation and the truth that salvation is all of grace from beginning to end. So the emphasis of this name, yung preservation of saints, would be on the fact that God preserves. It is God who elected
It is God who saved, it is God who granted salvation, and it is God who will preserve those whom He has chosen, and those He had redeemed, and in whose heart He has worked by the power of His irresistible grace. Nakuha niyo po yung punto? So, yung pong preservation of saints at yung pong perseverance of saints at yung preservation of saints, in essence, magkaparehas lang naman po ang gustong ipakahulugan. Pero sa mga paglipas ng panahon at maging ang inyong lingkod, mas maganda hong tanggapin yung katagang preservation because it is God who preserved those whom He has chosen. So meron pong ibang katawagan pa, ang pangatlo, yung tinatawag na eternal security. Ito, madalas natin ito maririnig. Very common na ito. Ang mga Baptist, they use this word at katulad po ito nung tinatawag na OSAS, yung once saved, always saved. Yung eternal security. But all the names, they are all the same. Po? So yung third name po that is used to this doctrine is eternal security or once saved, always saved. This name naman emphasizes the comfort of the believers na kapag ika'y pinili ng Panginoon, ikaw ay naligtas, you are saved eternally. They are secure in their salvation not only through this life but into eternity. Inilipat na nga mula sa kamatayan kundi sa buhay, di po ba? It is worthwhile knowing all these three names because they all emphasize important facets of the doctrine of salvation. So, whatever the name is, ano man yung tawag, kung perseverance of saints, kung preservation of saints, kung eternal security, kung once saved, always saved, it is all the same. Ang emphasis nun, kapag ligtas, ligtas hanggang sa dulo. Para lang yan tubo. Kung matamis yung puno, matamis hanggang dulo. Ganun po ang salvation. So whatever the name is, it teaches that all those who receive salvation can never again lose it or fall away from it. Once saved, always saved. The words perseverance, preservation, and eternal security all emphasize this. So, yun po yung premise. Yun po yung aking stand. So, ngayon po ating tatalakayin ito ng medyo malalim-lalim ng konti para lubusan nating maipagtanggol ang doktrinang ito. Para doon sa mga nagsasabing, hindi yan totoo. Mawawala ang kaligtasan. Paano kung gusto kong iwala yung sarili kong kaligtasan? Mga kapatid, hindi po para makipagtalo doon sa mga nawawala kaligtasan. Kung gusto mo mawala, bahala kayo dyan. Pero gusto kong ibigyan ng emphasis ang doktrinang ito na kailanman ang iniligtas ng Diyos ay ipe-preserve ng Diyos hanggang sa huling sandali. Sabi nga ng Philippians 1:6, na po, He who has begun, it was God. He began this work. He began this work of salvation. He who has begun that good work of salvation will perfect it to the end. So therein is the promise of God that what He starts in our souls, He intends to finish. No po? So that is the old axiom in the Reformed theology about the perseverance of saints. So pakinggan niyo po ito. If you have it, that is if you have genuine faith, if you have that salvation, and you are in the state of that saving grace, you will never lose it. If you lose it, then you never had it. Tandaan po ninyo, if you have it, the genuine faith, the genuine salvation that comes from God, you will never lose it. If you lose it, then you never had it. As simple as that. So, we know that many people make professions of faith, and they turn away and repudiate or recant or binabawi yung profession na yon. Marami pong ganun na nagpahayag dati ng kaligtasan, na kilala ang Panginoong Jesucristo, kalaunan, dininay, nakarinig na po ako niyan Dati sabi nila, Christian ako dati, tinanggap ko si Jesus, ngayon Islam na ako. I don't now accept
the biblical truth. I don't believe now in the Bible. I believe more in the Quran or in other religion. So anong tawag natin doon? Sabi nila, ay ano yan ika? Yan yung mga tao ika na pwedeng mawala ang salvation. Dating tumanggap, tapos nawala. So mga kapatid, realidad naman, sa panahon natin at sa panahon ng araw, many people will make professions of faith, then turn away, and they recant those professions. Si Apostle John may salita rito. Meron pong kataga si John dito. At ito po yung matatagpuan sa 1 John 2:19. Ano po ang sabi ni Apostle John sa 1 John 2:19? Ang sabi po niya, they went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belong to us. So si Juan mismo nagsasabi, may mga kasama tayo. They are with us. They are with us. They are part of our fellowship. They belong to the church. Pero ang sabi ni John, they went out. Nawala rin sila. Bakit? Because they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going, yung paglayas nila, yung pagtalikod nila, yung pag-alis nila, showed that none of them belonged to us. Ayun na po ang talata eh. Hindi po pala in the first place, sila'y kasama talaga. Yeah, they are part of the fellowship. Nakikisali sa communion, nagpabautismo pa ang iba dyan, nagtaas pa ng kamay ang iba dyan, naghahagulgul pa ang iba dyan. Pero yung mga karanasang iyon ay mga karanasang emotional lang. Kaya yung danger ng emotional evangelism ay napakatinding epekto. Na kaya lang nandun dahil umasa ng biyaya, tapos nung hindi nakuha yung biyaya, hindi nakuha yung pagpapala, naglayasan. Kasi nga sabi ni John, in the first place, hindi naman talaga sila kasama sa atin. Hindi naman talaga nila totoong naranasan yung kaligtasan kasi hindi naman talaga sila binigyan ng kaligtasan. Naengganyo lang sila sa magagandang pangako ng pastor, sa magagandang tugtugan, sa emotional na atmosphere ng pananambahan ng mga Pentecostal. Nakuha niyo po? Kaya yung katakot-takot ng mga tao sa loob ng mega churches, baka hindi ho natin, baka inaakala natin na lahat yun ay ligtas, nagkakamali tayo because sabi ng 1 John 2:19, marami ang mga nandun, marami ang mga kasakasama ron, pero hindi naman talaga belong to them. Nakuha po ninyo mga kapatid. Of course, they were with the disciples. Of course, in terms of outward appearance, they belonged to the disciples outwardly before they departed. They had made an outward profession of faith, and Jesus makes it clear that it is possible for a person to do this even when he doesn't possess what he's possessing. Sinabi po ni Jesus yan, Matthew 15 verse 8, ano sabi ng Panginoon? These people honors me with their lips, but their heart is far from me. Nag-i-speaking tongues pa nga yan eh. Nakakapag-prophesy pa yan eh. Declare ng kung ano-ano yan eh. At ang kanilang mga labi, ang gagaling eh. Ang gagaling manghula, ang gagaling magsalita. Akala mo sila ang mga banal. Kung magsipanalangin, matitindi. May mga pananangis, may mga pag-iyak, kikilabutan ka nga. Pag sila nagsalita, akala mo napaka-spiritual. Pero ang sabi ng Panginoon, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Matthew 15:8. Jesus even warns at the end of the Sermon on the Mount that at the last day, many will come to Him saying what? Matthew 7:23, Lord, didn't we do this in your name? Didn't we do that in your name? He will send them away saying, depart from me, you workers of iniquity, I never knew you. Matthew 7:23. He will not say, I knew you for a season and then you went sour and you betrayed me. No! Ang sabi ng Panginoon, in the beginning you never were part of my invisible church. You were never part of my church. The whole purpose of God's election is to bring His people safely to heaven. Therefore, what He starts, He promised to finish. Amen? What He saved,
He will carry it through to eternity. He not only initiates the Christian life, but the Holy Spirit is with us as the sanctifier, the convictor, the helper to ensure our preservation. So in essence, hindi rin effort mo eh. Hindi ka nagpapakabanal para madagdagan ang iyong redemption. Tinalakay ko na to kahapon. You are redeemed by the blood of the Lamb. No, by what Jesus did, you are justified. You are redeemed. You are adopted to the family of God. So ano pa bang kailangan idagdag pa dun? At kapag nandun ka na lahat ay pagkilos ng Diyos, hindi ba kaya ng Diyos na siyang nagligtas sa'yo, na proteksyonan ka para wag ka nang mahiwalay, na proteksyonan ka para manatili ka ron? He who began a good work in you will preserve you. And you cannot escape that. That is His stubborn love. No? So I want to stress that this endurance in the faith does not rest on our strength. Even after we regenerated, after na regenerated tayo, we still lapse into sin. Sometimes even serious sin. Yun ang sasabing hindi na siya magkakasala, praise the Lord. Hallelujah. Pero ngayon pala, nagkakasala ka na ng kasinungalingan. Sapagkat maya-maya lang konti, may magagawa ka, may maiisip ka, meron kang gagawin na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, ang tawag doon kasalanan. Hindi mo kailangan gumawa ng isang krimen para maakusahan kang mamamatay tao. Mag-isip ka lang na masama sa iyong kapwa, nagkasala ka na ng pagpatay. Tumingin ka lang na may pagnanasa sa isang babae, nangangalon nga ka na. Those are sins. And even in the regenerated state, we fall, we still lapse into sin. We say that it is possible for a Christian to experience a very serious fall. And we talk about backsliding, yes. We talk about moral lapses and so on. And I can't think of any sin. No, wala po ako naiisip na kasalanang hindi pwedeng gawin na isang mananampalataya, maliban sa pamumusong sa Holy Spirit. Uulitin ko. Lahat ng kasalanan ay pwedeng magawa pa ng isang mananampalataya, maliban sa blaspheming to the Holy Spirit. Because the Spirit in you will not blaspheme Himself. Nakuha niyo po? Kasi may Espiritu ka na ng Diyos eh. At yung Espiritu na nasa iyo, hindi siya pwedeng mamusong sa kanyang sarili. Ito po ay para sa mga mananampalataya. Kaya meron lang pong isang kasalanan hindi na pwedeng gawin ng mananampalataya. At ito po yung blasphemy to the Holy Spirit. Because that is the only sin that is unforgivable. Amen? At yun po mga kapatid ay hindi na kayang gawin ng mga mananampalataya. Hindi na yun magagawa ng truly converted Christian. The truly converted Christian is not capable of committing blasphemy to the Holy Spirit. But to the rest of the sins, magagawa yon. Nagagawa yon. At patuloy pa rin nating magagawa. Kaya nga po, we are still a work in progress. We are in the process of growth. God is changing us from glory to glory on a daily basis. At yun po yung sanctification. Yun yung isang siyon na tatalakayin pa rin natin. Ano po? Let us look at the example of David. The model of David in the Old Testament. David, by the way, was surely a man after God's own heart. David was a man after God's own heart. Mula sa kanyang pakikipaglaban, pag-aalaga ng kanyang mga tupa, pagtatanggol ng kanyang mga tupa laban sa mga leon, laban sa mga oso, hanggang sa mapatayin niya si Goliath, hanggang sa siya'y pagtanggaang patayin at kainggitan ni Haring Saul, lahat ng kanyang journey as king, as David, no, from a shepherd to the kingdom, siya ay pinili ng Diyos. He was a man after God's own heart. He was certainly a regenerate man. He had the Spirit of God in him. He had a profound and passionate love for the things of God. Yet, this man not only committed adultery, but also was involved in a conspiracy. Conspiracy to have his lover husband killed in a war, which was really a conspiracy to murder.
At mga kapatid, that was a serious business. But even though we see the serious level of repentance to which David was brought as a result of the words of the prophet Nathan to him, the point is that David fell. He fell a very serious fall. Ano po? But the Apostle Paul warns us against having puffed up or having puffed up view of our own spiritual strength. Kaya nga po lagi pinapaalala, kayong nakatayo, mag-ingat, baka kayo mabagsak. Dahil meron pong tendency na tayo'y mag-backslide. May tendency na tayo'y mag-slip up. May tendency na tayo'y magkasala. Now, 1 Corinthians 10:12, ano po sabi ng Bible? Therefore, let anyone who thinks that he stand, take heed, lest he fall. No, we do fall into various serious activities. Kamakailan, Ravi Zachariah. Can you imagine Ravi Zachariah? Matindi na po 'yon. Kumbaga, isa sa proponent po ng Reformed theology rin si Ravi Zachariah. Siya po ay isang napakahusay na apologetics. Pero sa likod pala nun, sa pagiging mahusay na pastor, sa likod pala nun, meron siyang mga affair. Meron pala siyang mga ginagawa. At ano tawag doon? No? It was a terrible fall. It was a sin. Now the question is he still saved? Is he still saved? Well, mga kapatid, kung sasabihin ko po sa inyo na he is, magagalit po kayo sa akin. Sasabihin nyo, nangalo niya na, ligtas pa rin. Pero kapatid, ikaw, anong kasalanan ang ginagawa mo sa likod ng isipan o maaring hindi palang nabibisto? O maaaring ginagawa mo sa pamamagitan ng imahinasyon, hindi katulad niya na ginagawa niya physical. Pero lahat tayo, kaparehas ni Ravi Zachariah, katulad ni David, we all fall into serious sin. Kung iyon ang basihan ng ating pananatiling ligtas, wala pong maliligtas. Kung ang basihan ng pagiging ligtas natin ay ang mga bagay na ating gagawin na araw-araw, kahit pa sinabing mananampalataya, walang aakyat sa langit. Sapagkat kahit na in a regenerate state, we still sin. Ngayon ang tanong, ano ba yung kasalanan na kamamatay at yung kasalanan hindi nakamamatay? Pare-parehas lang yung kasalanan. Walang malaki, walang maliit. Sa paningin ng Diyos, ang pagkakamali sa isa ay pagkakamali sa lahat. So ano pong ibig sabihin nito? The Apostle Peter, even after being forewarned, rejected Christ by swearing that he never knew him. Imagine that. That is a public betrayal of the Lord Jesus Christ. Sinabihan na siya ng Panginoon, ipagkakaano mo ako 3 times. Ano sa tingin ninyo ang pinakamatinding kasalanan pwede mong gawin sa Panginoon? Di ba yung ikaila mo siya? Yung ikaila. Pero 3 times to ginawa ni Peter. But Peter was chosen by God. Peter, after being who he is and betraying the Lord. No? Ano ba tawag doon? He committed treason against the Lord. When he was being warned of his eventuality, Peter said, that would never happen. But Luke 22:31-32, Jesus said, Simon, Simon, Satan would have you sift like wheat. But I have prayed for you so that when you turn, strengthen the brothers. Prior to the event, alam na ni Jesus, alam na ng Diyos ang kanyang gagawin, alam na ng Diyos ang mangyayari kasi pinili naman niya talaga si Peter. Peter fell but he returned. He was restored. His fall was for a reason. Kaya tayo, mga kapatid, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may layunin ng Diyos, may purpose ang Diyos. Kaya napaka-importante na kahit tayo ay mga mananampalataya na, parati tayong umasa at magtiwala sa sovereignty ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan. Siya ang may control ng lahat. Amen? Kaya maging ang preservation ng ating salvation, siya po ang may sagot nito. That is why we say that true Christians can have radical and serious fall, but never total and final falls from grace. Ulitin ko, ito po magandang tandaan ninyo. No, the true Christians can have radical and serious falls, but never total and final falls
from grace. Amen? Perseverance of saints is dangerously misleading. It suggests that the perseverance is something that we do, perhaps in ourselves. I believe that the saints do persevere in faith, and that those who have been effectually called by God and have been reborn by the power of the Holy Spirit will endure to the end. However, they persevere not because they are diligent in making use of the mercies of God, because the only reason we can give why any of us continue on in the faith is because we have been preserved. Naintindihan niyo po? So kaya nga I prefer the term preservation of the saints instead of perseverance of saints. Because the preservation of saints, by the process by which we are kept in a state of grace is something that is accomplished only by God, not an effort of our flesh. So my confidence in my preservation is not in my ability to persevere. No, my confidence rests in the power of Christ to sustain me with His grace, and by the power of His intercession, He is going to bring us safely home. Kaya nga po yung bunga ng Espiritu Santo, ano po yung isa sa bunga ng Espiritu Santo? The fruit of the Spirit is what? Perseverance. No? Kaya nga yung Espiritu sa atin namumunga yan as you mature. And as you mature in obedience to God, binibigyan tayo ng perseverance. Pero when it comes to salvation, it is preservation, not just perseverance. It is God who preserves. Now, let us look at some of the important passages which speaks of preservation. This is very important. As always, it is necessary to show that this doctrine of preservation of saints, or eternal security, or perseverance of saints, whatever you want to call it, is biblical. No, it is biblical. And it is being taught both in the Old and in the New Testament. So hanapin po natin ang mga talata. Maglista po kayo ngayon mga kapatid. Sa bagay, i-review naman, pwede namang i-rewind itong video na ito. Pwede rin naman po itong pag-aralan ninyo sa mga Bible study ninyo. No? Pag-aralan po ninyo sa mga small group ninyo. At may mga talata naman pong babagitin tayo rito para po magpatunay na ang Biblia, both in the Old and the New Testament, speak of the preservation of saints. Una, Psalms 37 verses 23 to 24. Ano po ang sabi? The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Psalms 37, 23, 24. This passage reminds us that it is possible for God's people to fall into sin. You, me, and everyone may fall. Ano po? Magkakasala pa rin tayo. But in contrast to that, it also speaks of the impossibility of their falling away completely, and ascribes this not only to the power of God, but to His eternal decree. Eternal decree meaning His steps are ordered by the Lord. Hindi po nangyayari ang bagay sa buhay ng Kristiyano ng aksidente. Lahat ng bagay sa buhay ng Kristiyano nangyayari dahil ordered by God. Look what happened to Job. Si Job po mga kapatid, ginalaw ng kaaway. Ginawa ng pagkilos ni Satanas, pero lahat ito pinayagan ng Diyos. Ganon din sa iyo, ganon din sa akin. You are eternally secured because God preserving you. Psalms 37, 23, 24. Mahirap ba intindihin yon? The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Mga kapatid, hawak tayo ng Diyos.
Psalms 37 verse 28. Lipat po tayo ng ilang talata. Ano po sabi? For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints. They are preserved forever. But the seed of the wicked, what? Shall be cut off. Mga kapatid, sa aklat pa lang ng Psalm, sa Old Testament, ang lino na po ng doktrina eh. No? Ang Diyos po ay nag-iingat sa kanyang mga banal. Pine-preserve niya ito. Ano sabi? Preserve for some time? No. Ang term na ginamit, they are preserved forever. So, forever eh. Meron bang preservation na hindi forever? Hindi naman kimchi yan. Hindi naman yan burong mustasa. Bakit ko po nagamit yung mga term na yun? Kasi po nagawa ko ng kimchi. Yung po yung nagwa-viral ngayon sa aking YouTube channel. Ang tanong ng mga tao, kinamay mo, mapapanis yan. No? Kasi hindi po ako gumamit ng gloves. Pero, lagi ko po sinasabi sa kanila, hindi po yan mapapanis kasi yan ay fermented. Ibig sabihin ng fermented, habang tumatagal yan, mas umu-okay po yan kasi umaasim yan, fermentation. Ganon din ang burong mustasa. Habang tumatagal yung burong mustasa, ay umaasim, na-ferment, nagiging alak, parang alak. So matagal ang pagkapanis niyan. Pero mapapanis pa rin pagdating ng araw, mabubulok pa rin. Pero yung preservation ng Diyos, hindi po yun mapapanis. You will never be cut off. Sino daw ang ika-cut off? But the seed of the wicked shall be cut off. Dito po pinakita yung dalawang uri ng tao eh. Yung mga taong saints na tinawag ng Diyos, that they are be preserved forever, and the seed of the wicked shall be cut off. This passage not only speaks both of preservation and of the fact that it is the saint who are preserved, but also indicates that this all depends on God. The saints are His, and they are preserved because God, in His faithfulness, does not forsake them. And He does not forsake them because He is righteous. Amen? So puntahan natin ang ibang talata sa Old Testament pa, Isaiah 45, verse 17. Lista niyo po yung mga talata. Sabi po dyan, but Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation. You shall not be ashamed, nor confounded, world without end. Still, nandito po yung preservation, everlasting salvation. Perhaps even more important than the passage itself is the context which grounds the assurance of salvation in the power of God, and insist in verse 19 that to say otherwise would make God's call powerless, and He Himself unrighteous and a liar. For He would then be promising that He Himself was unable to give. Pangako to ng Diyos eh. Kung hindi niya tututo pa rin, sinungaling siya. Ano pang maaasahan natin sa Diyos na nagsabi na hindi naman tinupad? Na po? Isa po sa pwede nating panghawakan na yung mga pangakong ito na ang Diyos, ang siyang pumili, siya ang magpe-preserve. Isaiah 49:16, ano po sabi? Behold, I have graven thee upon the palms of my hand. Thy walls are continually before me. No? Isinulat tayo sa kanyang palad. Not only does this passage connect election and preservation in a most beautiful way, as though the names of God's people are actually engraved in the palms of His hand, but assures God's people of His answer to their fears. Ano po? Ito po ay napakatinding mga talata ng pagpapatunay ng preservation ng Diyos. Jeremiah 32:40, ano po ang sabi doon? And I will make an everlasting covenant with them. Take note, everlasting covenant. That I will not turn away from them to do them good. Ano pa? But I will put my fear in their hearts, and they shall not turn away from me. Ang may covenant po nito ang Diyos. Yung mga pinili ng Diyos, yung mga iniligtas ng Diyos, will not turn away from Him. Pag nag-turn away, kaisa lang ibig sabihin,
hindi ka pinili in the first place. Amen? So, this passage is particularly important because it makes Israel's restoration after the captivity a figure and type of the preservation of the church in every age, and assuring the people of God that the fruit of God's grace to them will be that they will not turn away from Him. And that clearly shows the connection between the grace of God which preserves and the resultant preservations of the saints. Now, punta tayo sa New Testament. Sa Old Testament yan eh. New Testament, ano sinasabi? Luke 22:31 hanggang 32. Ano po ang sabi? And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. Underline po natin yung word na fail not. And when you art converted, thou art converted, strengthen thy brethren. Here Christ not only assures Peter, and with him every one of us, that he will be praying for Peter in time of temptation, knowing already what will happen, but also tells Peter that even when he falls, he will be converted in answer to Jesus' prayer. Amen? Meron po tayong tagapamagitan sa Ama eh. Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Yung pong talatang paborito natin, John 3:16, nagbibigay po ng assurance of salvation yan. Ano po sabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. No, sino ba yung mananampalataya? Yung binigyan lang ng pananampalataya. At kapag binigyan ka ng pananampalataya, ibig sabihin ligtas ka. Ano sabi? You will not perish, but you will have what? Everlasting life. Period. Strangely enough, this passage which is so often quoted by those who believe salvation depends on the choice of man's own will, whether or not he will believe and whether he will continue to believe and have everlasting life, actually teaches the very opposite. Ginagamit po kasi itong John 3:16 most of the time ng mga nagtuturo na, it's a choice. Choice, human choice yan, no? Sabi, whoever believe it. Pero if you're going to analyze John 3:16, it teaches the very opposite. That is, that those who believe shall not perish, by the virtue of their faith have everlasting life, which we know also that that faith is a gift from God. Romans 6:23, John 3:36, and John 5:24. Those verses. Mga kapatid, minsan po talaga kailangan nating maintindihan. Pag hindi natin naintindihan ang doktrina, titingnan natin ang mga talata sa pagtuturong baliktad ng mga ibang nagtuturo. Naintindihan niyo na po ba mga kapatid? Ano po? John 6:39, ano po ang sabi? And this is the Father's will which He hath sent me. John 6:39, ano po? Sabi ng Panginoon, and this is the Father's will which hath sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Panginoong Jesucristo na po nagsabi nito eh. Lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama, walang mawawala kahit isa. At ibabangon niyang lahat sa huling araw. Jesus not only shows the connection between election and the atonement, He actually saves, does not lose all those whom the Father gave Him, and does that according to the Father's own will. But also the connection between both of those doctrines and the preservation. Sabi po, those whom God the Father gave Him and whom He does not lose shall be raised up again in the last days. So this passage then is a very beautiful
and powerful reminder that the guarantee of preservation, of perseverance, of eternal security, of one saved, always saved doctrine is true. No? Is true and real. John 10:27-29. Ang dami ko ng talata. Ang sabi po ng John 10:27-29, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and give unto them eternal life, and they shall never perish. Never shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Mga kapatid naman, nakahawak na nga, Diyos na nga may hawak. Makakakawala pa ba ang ligtas? Hindi ko po alam paano, kung anong mga argumento sinasabi ng iba na pwede pang mawala. Hawak ka na nga ng Diyos eh. Kung ikaw may hawak sa Diyos, may tendency nga yun. Kasi ang doktrina po ng iba, ikaw ang kakapit, ikaw ang hahawak. Kaya kumapit ka mabuti. Ang ipinagtataka ko, eto, yung mga nagtuturo na choice nila yung kumapit, sila naman yung ubod ng tatamad. Sila yung kung magsimba, uno sonotra, every other week. Pero yung ang Diyos ang alam nilang may kapit sa kanila, ang Diyos ang alam nilang may hawak sa kanilang buhay, sila yung masasaya ang buhay sa paglilingkod. Sila yung masisipag sa mga gawain. Ba't kaya ganun ho? Dapat nga kung iniisip mo na ikaw ang nagligtas sa sarili mo at ikaw ang nakakapit at kapag bumitaw ka, papatay ka, di dapat ikaw masipag. Pero sa obserbasyon ko po, kung sino yung mga proponent nang sila ang nagligtas at nakakapit sa Diyos, sila yung katatamad. Walang sense, hindi po ba? Kaya maliban talaga na ang isang tao ay regenerated at ligtas at iniligtas ng Diyos, dun mo lang makikita ang buhay. Dun mo lang makikita ang bunga. Sapagkat totoo naman po ang realidad, hindi nagbubunga ang puno na ang sanga na hindi nakakabit sa puno. Amen? No? John 10:27, nobody can pluck them out of my Father's hand. Not only does this passage ground the preservation of saints in election and in the almighty power of God which cannot be thwarted, but read in the context of the whole chapter which speaks of Jesus as the shepherd of the sheep. It also shows that these sheep are preserved and must be preserved because the blood of the good shepherd was shed for them. Notice too that all this involves the sheep following Jesus. They are not preserved to walk their own way, but unto holiness of life and obedience to Christ. Kaya makikita niyo po talaga kung sino yung totoo na mga ligtas, sila yung sumusunod sa tupa. Sila yung masunurin sa kanyang sa kanyang pastol. Sila yung mga makikita mo ang buhay ay masunurin sa utos ng Panginoon. Sila yung mga supporter ng church. Sila yung nagbibigay sa cause ng church. Sila yung mga nagdidisipulo. Sila yung nangangaral. Sila yung naglilingkod. John 17, ito pa isa. John 17:11 and verse 24. Ano pa sabi? And now I am no longer in the world, but these are in the world. And I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. Sa pag-alis na ng Panginoong Jesucristo, binilin pa niya eh. Father, I will that they also who has given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. This passage is especially important in light of Luke 22:32, which shows that Jesus' prayer on behalf of His people are surely answered. Dito po, Jesus is not only praying that His people may be preserved in the world, but also for their final heavenly glory. Ang preservation na ipinagpipray ng Panginoon dito, hindi lang sa mundong ito, kundi hanggang sa kaluwalhatian. Hanggang sa, ang sabi, makapiling ko sila.
No? The preservation of saints is founded also on the perfect intercession of Christ, which would be revealed as powerless and ineffectual if they were not kept. Ulitin ko po, yung panalangin ng Panginoong Jesucristo na iligtas sila ng Ama, sabi ng Panginoon dito, now I am no longer in the world, but these are in the world, referring to us, referring to the believer. And I come to thee, Father, keep through thine own name. Keep through thine own name those thou hast given me, that they may be one as we are one. So ito yung prayer ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong, effective po ba itong prayer na ito? Ito po bang prayer ng Panginoong Jesucristo na ito ay powerful? Ngayon, kung ito ay powerful at ito ay effective, ibig sabihin, mangyayari ito. Amen? Na yung kanyang mga pinili at dinala ng Ama sa kanya, ay ipipreserve ng Ama. Dahil kung hindi effective, kung hindi mangyayari yon, hindi effective at powerless yung prayer at ineffectual yung prayer ng Panginoong Jesucristo. Romans 8:35 hanggang 39. Ito pa ho, ang dami yung talata mga kapatid. Ano bang oras na? 8:80 na. Siguro bukas tuloy natin ito. I'm going to give you more passages na nagpapatunay ng kahalagahan nitong doktrinang ito. Pagpatuloy natin to bukas. Tapos talakayin din natin bukas yung mga difficult passages. Yung mga talata na sinasabi ng iba, ng mga Arminian theologian na, ayan ikaw, pwedeng mawala ang kaligtasan. Kasi ito, maaari makasungkit din kayo ng ilang mga talata sa Biblia na nagsasabi na, ay naku, nawawala kaligtasan ayon dyan. Ipaliwanag natin yung mga talatang yun. At bukas ay silipin natin. Tingnan nga natin kung totoong ang mga talatang ito yung nagsasabing pwedeng mawala ang kaligtasan. So, kagaya nung si Saul, di ba? Anointed din siya. Bakit nawala yung espiritu sa kanya? So, tingnan po natin at atin pong aralin yun bukas. So, again, maraming salamat. Lampas na po ako sa oras eh. I hope nakikinabang po kayo sa mga araling ito. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo, ang isang bagay na nasa inyo ay hindi pwedeng mawala sa inyo. Ngayon, pag nawala ito sa inyo, ibig sabihin, hindi ito in the first place nasa inyo. Ganito po ang kaligtasan. Ito po, salvation is a grace given by God. And if it is something that He has given, He will not take that away. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po'y saglit na tumungo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagliligtas. Nagpapasalamat sa katotohanan ng iyong mga pinili at iyong mga niligtas, you will also preserve. You who started a good work in us, promises that you will carry it on to completion until the day of our Lord Jesus. Salamat po, Ama. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Alam namin, ikaw rin ang tatapos nito. Sa oras mong ito, tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid. Idinadalangin ang mga may karamdaman. Kinikilala na ikaw ang manggagamot. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Mula ulo hanggang talampakan ng bawat isa sa amin, ikaw ang nakababatid. At sa iyo po, Panginoon, lubos-lubos ang aming pagtitiwala. Kilala mo ang mga kapatid ko na dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok ng buhay. Kilala mo ang mga kapatid ko na nangangailangan. Kilala mo ang nakaratay sa banig ng karamdaman. Sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko po sila. Ipinagkakatiwala sa iyong paghipo at sa iyong pagkalinga. Ang mga nakikinig ngayon sa tinig ng pag-asa, pagpalain at patuloy mo po silang samahan sa kanilang mga pamumuhay. Lord, I believe that those whom you have chosen, I believe that those whom you have chosen as children are preserved through your power. You inscripted our name in the palms of your hand. Panginoon, maraming pong salamat. At umaasa po ako na patuloy mo pong tutugunin ang mga dalangin ng aking mga kapatid, lalo naman, Panginoon, yung mga bagay na hindi labag sa iyong kalooban. Maraming salamat. Sa iyo ang papuri,
Sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito ang aming dalangin. Amen and amen. Ayan mga kapatid. I hope ay napagpala kayo ng mensahe natin ngayong araw. Magandang umaga, kapatid na Reginald Vito. Ayan, kapatid na Reggie. Yeah, medyo sabit po si Pastor Rabi Sakaraya. Kapatid na Joel Apilado, magandang araw din sa iyo. Kuya Emil Serrano, Tito M.A. Paredes, magandang araw. Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw po sa inyo. At sa mga kapatiran natin sa Aristocrat. Magandang araw kapatid na Josephine Sibug, magandang araw po Ate Elsa de la Marter. Alitz S. Cortez, magandang araw po sa inyo. Kay Kumaring Ami Santos, magandang araw. Kay Ate Vanji Magnaye. Kay Marivi Frias, magandang araw. Kay Marjorie at kay Daryl Almasar, magandang araw mga kapatid. Kay Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales. Kay Kuya Larry Montillano. Kay Marivi Frias. Kay Nanay Belen Olaes. Kay kapatid na Carlo Page. Kay Nanay Paz Perez, magandang araw po. Kay kapatid na Lani Tulagan, kay Kuya Reynaldo Alcantara, kay Ate Leticia Barbosa, magandang araw po. Kay G Villalon Lucas, magandang araw. Kay Ate Percy Rivera, kay sa aking kapatid na si Lando kami nanonood, si kapatid na Eric Advincula, kay Ate Evangeline Fadul, magandang araw sa inyo. Ate Nene Enriquez, kapatid na Girly Calder, magandang araw. Kay Ana Santiago, magandang araw. At kay Ate Saleng, kay kapatid na Dario Sanchez, magandang araw. Kapatid na Agnes Causaren, kapatid na Miriam Ayi Advincula, magandang araw. Ate Mirna Narciso, Ate May Capillar, kapatid na Jacqueline Kamingal, magandang araw. Ayan, no? Ang ganda ng mga, ayan, pinopost pa ni kapatid na Jacqueline, Jeremiah 32:40. Ate Marieta Escupin, magandang araw. Eric Pillarina, magandang araw sa inyo, ni Lily at sa pamilya. Ate Morena Molitas, magandang araw po. Kapatid na Rosaline Kamaklang, Ate Del Sauler at Kuya Eddie Boy, magandang araw. Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. Kuya Rodante Kerubin, Kumaring Norma Luarca, magandang araw po sa inyo. Ayan. Kuya Randy Causaren, magandang araw sa iyo. Ate Elizabeth Sanchez, Lily Camyalu, magandang araw bunso. Kuya Eric Maynez, Ate Esther Olanyo, at Kuya Ferdy Olanyo, magandang araw. Ayan, si Ate Vanji Magnaye, Ate Maricruz, magandang araw po. Kuya Orlando Masungsong, Pastor Jimmy Antonio, Nanay Elong Santarin, Nenita Guanyo, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kapatid na Pros Sombrero, magandang araw po sa inyo. Ayan. Sabi ni Kuya Emil Serrano, maraming salamat Pastor Well sa katotohanan ng mga salita na inyong patuloy na ibinabahagi. I am blessed. Salamat po. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po sa inyo. Ayan. Ate Feli Bayan, magandang araw. At ganoon din kay Ate Angelina Saria. Ayan, yung pong iba, pasensya na po, hindi ko na po nabate, no? Pag natatabunan na po ng comment. At kung hindi po kayo nakaka-subscribe sa Tinig ng Pag-asa, mag-subscribe din po kayo doon po. Kasi po pagkatapos po ng broadcast natin na ito, I will be posting this sa YouTube. Para po yung mga iba po na mga kaibigan nyo, mas maganda po na i-share yung YouTube. Po, share nyo, di ba pag pinuntahan nyo yung video sa YouTube, pwede nyo i-share. So i-share nyo po yung Tinig ng Pag-asa. By the way, nandun po sa Tinig ng Pag-asa ang lahat po ng mga tinatalakay natin sa personal devotion na ito araw-araw. So, pwede kayong mamili doon. Kung meron kayong kaibigang may problema sa issue ng relationship mag-asawa, andun po, hanap kayo ng mga doon, ng personal devotion tungkol doon, ipasa nyo sa kanila. May namumroblema po sa karamdaman, may mga videos po tayo tungkol sa karamdaman, and encouragement sa karamdaman, ipasa nyo sa kanila. Kung may mga pangangailangan sa pera at issue ng pera, may video rin po tayo ron, pasa nyo sa kanila. Halos lahat na po yata ng mga topic
ay tungkol po sa buhay pananampalataya. Meron na po tayong video na nagawa doon. Nandun lang po sa Tinig ng Pag-asa YouTube account. Kaya doon nyo po. Kasi ang Facebook po ay natatabunan na po ito eh. Kalaunan, matatabunan na po ito. Lalo po ako, very active po ako sa Facebook. Kaya matatagalan po kayo hanapin yan kung sa timeline ko po hahanapin. Para makita nyo po, separate po lahat ng mga video, devotional messages at teaching ng inyong lingkod, pati na po yung mga sermon paglinggo, doon nyo po makikita sa Tinig ng Pag-asa. Yan, hanapin nyo lang po. Kasi dalawa yung Tinig ng Pag-asa sa YouTube. Yung isa po, Seventh-day Adventist na po. So, yun lang pong Unida. Yung makikita nyo naman po yung logo ng inyong lingkod. Yun po, Unida. Para pinakamaganda, search nyo po sa YouTube, Unida Tinig ng Pag-asa. Ayun. Kasi pag Tinig ng Pag-asa lang, baka daling kayo dun sa Seventh-day Adventist. So again, maraming pong salamat. Ito po ang inyong lingkod. Makita tayo uli bukas. At again, kung may pagkakataon, share nyo po para po sa kapakanan ng iba. God bless. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa.